Lintik kang albularyo ka! Hindi mo ako kaya! Sa tanda kong ito, wala pang nakakatalo sa akin! Mag-ubusan tayo ng lakas! Tingnan ko lang kung hindi ka lamunin ang kapangyarihan ko! Nay, buksan niyo tong pinto! Kasama ko si Buboy! Matibay ka ring animal ka, ha? Wala akong balak na patayin ka, pero pinipilit mo ko. Pasensyahan tayo. Anak, maglaro ka muna dun sa kubo ni Lola, ha? Kakausapin ko lang muna ang lola mo. Ano ka ngayon? Albularyong pulpol. Sige, lintik ka. Hindi mo na kaya. Lumaban ka. Magdusa ka ngayon. Nay, ano na naman ba yung ginagawa niyo? Huwag mo muna akong istorbohin, Mando. Manahimik ka muna dyan. Nay, ano ba naman kayo? Sinabi ko nang itigil niyo na yung gawaing ganyan eh. Sinabi ng manahimik ka. Nawawala ako sa konsentrasyon ko. Taon 2003. Leyte, natahimik si Aling Bebang sa kanyang silid. Kaya naman muli itong kinatok ni Mando dahil nag-aalala ang lalaki sa kalagayan ng kanyang ina. Madalas niyang madatnan ang nanay niya sa ganoong gawain. Ang ikinatatakot ni Mando ay baka makita ng kanyang anak na si Buboy ang ginagawang yun ng kanyang lola. Ayaw niya sanang pabantayan sa kanyang nanay ang bata, kaya lamang ay wala siyang ibang mapag-iiwanan dito kapag papasok na siya sa kanyang trabaho. Mambabarang, yan ang trabaho ni Aling Bebang. Simula pagkabata ay hindi nito itinago sa kanya ang madilim niyang gawain. Tutol siya sa ginagawa ng kanyang ina, pero wala naman siyang magawa para pigilan yon. Kahit ang kanyang tatay noong nabubuhay pa ay hindi nagawang pigilan ang kanyang ina. Kaya naman siya na lamang ang kinausap ng kanyang ama na huwag siyang gagaya sa gawain ng kanyang nanay. Bago namatay ang kanyang tatay, dala ng sakit na tuberculosis, ay nangako siyang hinding-hindi mamanahin ang pagiging mambabarang kung sakaling ipapasa yun sa kanya. Yun ang dahilan kaya mariin ang kanyang pagtanggi pag sinasabi nito na ituturo na sa kanya ang naturang kaalaman. Kahit nung siya ay maliit pa, hindi siya kailanman pumayag. Nag-iisa lang kasi siyang anak ni Aling Bebang, kaya sa kanya ipinapasa ang kaalaman, ngunit hindi niya talaga yun matanggap sa kanyang sarili. Lihim lang ang pagiging mambabarang ng kanyang ina, at hindi yun tumatanggap ng kliyente sa kanilang lugar. Kilala kasi siya doon bilang albularyo, kaya maggiliw ang mga kapitbahay nila sa kanilang pamilya. Maingat si Aling Bebang sa pagtanggap ng mga kliyente, kaya mahal ang kanyang singil. Para hindi man dumami ang mga nagpapabarang sa kanya, ay nasusulit naman ang kanyang bayad. Mahusay siya sa larangang yun, kaya marami sa kanyang mga kliyente ang bumabalik. Sa panggagamot naman, hindi nagpapabayad si Aling Bebang, kaya kinagigiliwan siya ng kanilang mga kababaryo. Marami siyang napapagaling at kahit kulam at barang ay kaya niya ring gamutin. Ilang beses nang pinagsabihan ni Mando ang kanyang ina sa ganoong gawain, pero hindi yun nakikinig sa kanya. Katulad na lang ng mga sandaling yun na inabutan nila ito ng kanyang anak na nagsasagawa ng ritual. Patuloy pa rin niyang kinakatok ang kanyang ina nang biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya si Aling Bebang. Pawisan yun at mukhang pagod na pagod. Nay, ayos lang ho ba kayo? Mukhang malakas na nakalaban niyo ah. Wala ka pa rin tiwala sa kakayahan ko, Mando. Kahit malakas ang albularyong yon, wala siyang binatbat sa kapangyarihan ko. Walang makakatalo sa akin dahil ako ang pinakamalakas. Nay, tumatanda na kayo. Huwag kayong pakasisiguro dahil baka yung kayabangan niyo magdala sa inyo sa hukay. Kailan ba kasi kayo titigil sa ganyang gawain?
Hay, kung tinatanggap mo na ba ang libreta at kaalaman ko, matagal na sana akong nagpahinga. Alam mo namang ang pambabarang lamang ang bumubuhay sa atin noong mamatay ang iyong ama. Ay, napakalasenggo kasi. Ayan tuloy, maaga tayong iniwan. Kaya lang naman naglalasing si tatay dahil hindi niya masikmura yung gawain niyo, Nay. Ay naku, Mando, sisermonan mo na naman ba ako? Ako ang nanay mo. Kung ganyan ka ba naman katapang magsalita dun sa malandi mong Nay naman, huwag niyo nang idamay dito si Marisa. Kayo at ang pambabarang niyong pinag-uusapan natin. Ang usisain mo, yung panlalalaki ng asawa mo, hindi ang pagiging mambabarang ko. Magsabi ka lang sa akin kung gusto mong gantihan siya, babarangin ko talaga yon. Hindi ako mangingiming pumatay kung gano'n namang klase ng tao ang parurusahan ko. Nay, baka marinig kayo ng bata. Alam ninyong ayaw kong marinig niyang nilalait niyong nanay niya. At lalong ayaw kong marinig niyan tungkol sa pagiging mambabarang ninyo. Hamong marinig niya. Ayaw mong manahin tong kakayahan ko baka yung anak mo magustuhan. Nay, yan ang wag niyong gagawin. Oo na, hindi na. Nasaan ba yung apo ko? Nandun sa kubo niyo, naglalaro. Huhulaan ko. Iiwanan mo dito yung bata dahil wala na naman yung talipandas niyang ina. Sinabi ko na kasi sa'yo noon pa, hindi ko gusto ang hilat siya ng babaeng yon. Napakaraming matinong babae dyan kumuha ka pa ng malansa. Nay naman, may importante lang na nilakad si Marisa. Huwag naman kayong ganyan magsalita sa asawa ko. Ay, pagtatakpan mo na naman yung magaling mong asawa. Huwag kang magbulag-bulagan at bingi-bingihan sa mga tsismosa nating kapitbahay. Marami nang nagpapatunay sa ginagawa ng babaeng yon. Magagalit ba ako't magsasalita laban sa kanya kung nakikita kong mabuti siyang ina at asawa? Nay, sa inyo na rin nanggaling. Mga tsismosa yung nagsabi. Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga yan. Kaya tsismosa sila o hindi. May sarili naman akong pag-iisip para piliin ang paniniwalaan ko. Ikaw lang itong... Ay, ewan ko, kailan ka ba matatauhan? Kapag akong nawala ng pasensya dyan sa asawa mo, humanda siya sa akin. Baka kung anong magawa ko sa kanya. Nay, paulit-ulit ko na lang sinasabi na huwag niyong sasaktan si Marisa. Baka magalit ako sa inyo niyan. Ay, naku. Oo na. Ala, sige na. Umalis ka na at baka mahuli ka sa trabaho. Ako nang bahala sa apo ko. Kung sa bagay, naaaliw naman ako na alagaan siya. Kung pwede lang dito na kayo sa aking tumira. Maluwag naman itong bahay ko. Alam niyo naman pong hindi pwede, Nay. Baka araw-araw magbangayan kayo ng asawa ko. Sige na, bala ka. Hindi tayo matatapos magtalo patungkol sa asawa mo. Pumasok ka na sa trabaho. Mag-iingat ka. Love you, Nay. Construction worker. Yun ang trabaho ni Mando. Kaya niya namang buhayin ang kanyang mag-ina dahil maganda naman ang sahod sa pagiging construction worker. Kung hindi lang sana nauubos sa mga beauty products at damit ni Marisa, ay makakaipon sila ng pera. Kaso, nakilala ni Mando si Marisa na maluho, kaya hindi niya ito mapagbawalan na bumili ng kung ano-ano. Kaya naman, mabilis na nauubos ang lahat ng inaabot niya ditong pera. Mando, wala ka bang pera dyan? Walang ulam, walang bigas. Ano ba namang buhay to? Hindi ba't kabibigay ko lang sa'yo? Aba, magkano lang yun Malamang ubos na. Wala tayong pagkain, pahingin pambili. Kung inuna mo lang bumili ng bigas at ulam, kesa magpaparlor at bumili ng kung ano-anong pampaganda at damit, di sana may makakain tayo. Hoy Mando, sinusumbatan mo ba ako, ha? Hindi naman sa ganon, Marisa. Ang sakin lang, sana unahin mo yung mahalaga na dapat pagkagastusan. Ni panggatas ni Biboy, wala na. Kung naghahanap ka sana ng trabaho na may mas malaking sweldo, di hindi tayo naghihirap ng ganito. Ano naman trabaho ang mataas na sahod? Hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Yun na nga lecheng buhay to. Hindi to yung pinangako mo sa akin. Tapos magrereklamo ka ngayon? Pati pagpapaparlor ko issue sa'yo? Hoy Mando, kung gagawin mo lang akong losyang, maghiwalay na lang tayo. Huwag ka namang ganyan, Marisa. Huminahon ka nga. Sige na. Magdedilihensya ako para pambili ng ulam at bigas. Natutulog pa si Buboy kaya huwag ka nang sumigaw. Sige ka, pag nagalit ka na nagalit, papangit ka. Inirapan na lamang siya ng babae at padabog na naupo.
Umalis na rin si Mando at nagpunta sa kumpare niyang si Gado para manghiram ng pera. Pasensya ka na, paring Gado Babayaran ko rin agad kapag nakuha ko na yung sweldo ko. Pare, huwag mo mamasamain ang sasabihin ko Huwag ka masyado nagpapa-under sa asawa mo. May anak na kayo. Dapat matuto na siya magtipid at magsinop ng pera. Pinagsabihan ko naman pare, kaso masyadong matapang Yan nga ang sinasabi ko sa'yo, paring Mando. Huwag kang pa-under sa asawa mo. Bakit hindi mo ako gayahin? Aba, kung hindi mo na itatanong, takot sa akin si Esme. Kailangan lang naman na sindakin sila paminsan-minsan para sumunod sa gusto natin. Ganun ba? Teka, hindi ba si Maring Esme yun? Mukhang galit Hinahanap ka yata, pare. Ano, pare? Sandali lang May iwan na kita. Baka masunog yung sinain ko. Bayaran mo na lamang ako kapag sumweldo ka na. Takot pala si Maring Esme sa'yo Pare, huwag mo sasabihin kay Esme na pinahiram kita ng pera. Galit sa asawa mo yan. Oo na pare. Sige na. Baka mapalo ka pa. Natatawang napailing na lamang si Mando nang makitang tarantang sinalubong ni Gado ang galit na asawa. Narinig pa niyang nagsosorry ito dahil napabayaan ang kanyang sinaing. Dumiretso siya sa karinderya at bumili na lamang ng lutong kanin at ulam dahil gutom na ang kanyang asawa. Ang sukli sa nahiram niyang 500 ay ibinulsa niya para may pambili siya ng bigas kapag pumunta sa bayan. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang umiiyak ang 2 taong gulang niyang anak na si Buboy. Nagising ito na walang kasama kaya halos umatungal na sa kakaiyak. Hinanap niya si Marisa pero mukhang umalis yun ng bahay dahil wala ang kanyang bag at isang pares ng sapatos. Napabuntong hininga na lamang si Mando. Napapagod na rin siya sa kanyang asawa at minsan ay gusto niya nang sumabog. Pero ayaw niya namang totohanin ni Marisa ang banta na makikipaghiwalay sa kanya, kaya sunod-sunuran na lamang siya sa lahat ng gusto nito. Ayaw niya kasing masira ang kanilang pamilya. Kinahapunan, gumayak siya para pumunta sa bayan. Katulad ng dati, iniwan niya si Buboy kay Aling Bebang bago nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigang si Gado para magpahatid dito. Tricycle driver kasi si Gado at yun ang madalas niyang sakyan kapag pumupunta siya sa bayan o di kaya ay sa kanyang trabaho. Hanip din yung asawa mo, pare Dapat siyang namamalengke dahil lagi kang pagod sa trabaho. Ikaw na nga ang kumakayod, ikaw pa nag-aasikaso sa bahay ninyo. Hayaan mo na pare, masaya naman akong pinagsisilbihan siya Buti sana kung inaalagaan niya man lamang si Buboy, kaso hindi Pare, kailan ka ba matatauhan dyan sa asawa mo, Pare, pinangako ko kasi kay Marisa na bibigyan ko siya ng magandang buhay. Maraming umaaligid sa kanya noon na mayaman, kaya maswerte ako na akong pinili niya. Ang mga mayayaman umaaligid sa kanya kasi gusto siyang gawing kabit, pero hindi naman siya inaalis sa club na pinagtrabahuhan niya. Ikaw ang kumuha sa kanya sa maruming trabahong yon. Siya dapat magpasalamat sa'yo, pre. Ewan ko ba naman sa'yo? Sinabi ko na ngang gold digger at social climber ang babaeng yun Inasawa mo pa. Gago. Gado. Ano? Gado, pre. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa asawa ko. Kung social climber siya, dapat kumabit na siya sa mga mayayaman. Pero akong pinili niya, pre. Pinili ka nga. Inuubos ka naman. Ikaw tong gago Pati yung para sa anak ninyo na pupunta na sa luho niya. Dapat nga asensado ka na ngayon dahil bukod sa masipag ka maghanap buhay, may alaga ka pang baka, kalabaw, kambing. May manok panabong ka pa doon, pero ngayon, nasa na? Binenta mo lahat para sa luho ng asawa mo. Buti nga siya, nagpa-party-party pa kapag birthday niya. Si Buboy ba, ipinaghahanda nyo kapag birthday ng bata? Hindi, kasi sabi ng magaling mong asawa, gastos lang yan. Oo na, tama ng sermon. Busog na ako niyang kay nanay. Huwag ka nang dumagdag pa sa sakit sa ulo ko. Bakit parang kasalanan ko? Kasalanan pa namin ng nanay mo? Kami nga ito nagmamalasakit sa'yo, pre. Salamat sa pagmamalasakit, pare Pero buhay ko to Ako magdedesisyon sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Mahal ko si Marisa kaya sana naman huwag niyo siyang pagsalitaan na masama sa harapan ko. Ay, okay. Sige. Hindi tayo magkalaban dito, pre. Ang sakin lang,
Gusto kong mapabuti ang buhay mo. Ano, nabili mo na ba lahat ng kailangan mo? Umuwi na tayo. Baka naghihintay na si Buboy doon. Pinaandar na ni Gado ang tricycle kaya hindi na lamang kumibo si Mando. Ayaw niyang magkasamaan sila ng loob dahil kaibigan niya yun simula pa pagkabata. Masakit man ang sinabi nito tungkol sa kanyang asawa, ay alam ni Mando sa kanyang sarili na tama naman ang mga sinabi ni Gado. Pero wala na siyang magagawa dahil asawa niya na si Marisa. Kasal sila at nagsumpaan na magsasama habang buhay. Gusto niyang matupad yon lalo na't may anak na silang dalawa. Ayaw niyang lumaki si Buboy na sira ang kanilang pamilya. Pare, hindi ba si Marisa yon? Marahang inihinto ni Gado ang tricycle sa gilid bago itinuro ang isang talyer. Bukas ang gate noon kaya kita ang nasa loob. Kaisa-isang talyer yon sa kanilang bayan kaya kilalang pamilya ang may-ari noon. Nasa loob ng talyer si Marisa at nakakandong pa kay Darius na anak ng may-ari. Napakuyom ng kamao si Mando habang nagtatagis ang kanyang mga bagang. Umalis na tayo, Gado. Ano? Wala ka man lang bang gagawin, pare? Anong gusto mong gawin ko? Patayin ko silang dalawa? Hindi naman sa ganon, pre. Kaladkarin mo yung asawa mo pa uwi sa inyo. O kaya kahit masuntok mo man lang yung Darius na yan. Ay nako, pinipindeho ka nila eh. Tapos ano? Para mag-away kami ni Marisa? Para may dahilan siyang iwan ako? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, pare? Alam mo, akala ko bulag at bingi ka lang eh. Pero ngayon ko napatunayan, natanga ka rin pala. Duwag ka. Sabihin mo ng gusto mong sabihin, pare. Basta ayaw kong masira ang pamilya namin. Ayaw kong lumaki si Buboy na walang ina. Eh kung ganyang klaseng ina naman ang kamumulatan niya, tingin mo ba magiging masaya ang buhay ng anak mo? Pare, umuwi na tayo habang kaya ko pa magtimpi. Umalis na tayo dito. Bahala ka. Desisyon mo yan. Wala akong magagawa. Habang umaandar ang tricycle, pigil naman ni Mando ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tikom ang kanyang kamao at halos maglabasan ang ugat nito. Gusto niyang manuntok pero pinipigilan niya ang galit. Hindi naman kasi manhid si Mando. Nagbibingi-bingihan lang siya sa mga tsismis tungkol sa kanyang asawa. Pero ramdam niya na totoong niloloko siya noon. Ngayong nasaksihan na yon ng kanyang mga mata, mas dobleng sakit pa ang kanyang nararamdaman. Parang sasabog ang dibdib ng lalaki sa magkahalong sakit at galit. Pagka-uwi, hindi muna sinundo ni Mando si Buboy sa bahay ni Aling Bebang. Dumiretso siya sa likod ng kanilang kusina at nagsibak ng kahoy. Lahat ng galit ay inilabas niya sa pagsisibak at sa mabibigat na gawain. Kanina gusto niyang basagin ang pagmumukha ni Darius. Ayaw lang niya ng gulo kaya inilabas na lamang niya ang galit sa paghataw sa malaking kahoy na nasa kanyang harapan. Ayaw niyang may mangyaring hindi maganda dahil naaawa siya sa kanyang anak. Paano na ito kapag napatay siya ng mga tauhan ni Darius? Paano kapag siya ang nakapatay at nakulong? Kawawa naman si Buboy, kaya naman pinili niya na lamang na umalis. Isa pang dahilan ay ayaw niyang lalo silang magkagulo ni Marisa at tuluyan ng maghiwalay. Katangahan man maituturing, pero ayaw niyang masira ang binuo niyang pamilya. Inabala niya ang sarili sa gawaing bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Nakapagluto na siya kaya naghain na rin habang naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Hindi niya na muna sinundo si Buboy dahil gusto niya na magkausap sila. 10:00 ng gabi nang umuwi si Marisa. Dumiretso agad yun sa kanilang kwarto. Sinundan naman agad yun ni Mando. Marisa, kailangan natin mag-usap. Oo nga, kailangan natin mag-usap, Mando. Teka, anong ginagawa mo? Bakit nag-i-empake ka ng mga damit mo? Aalis ako. Nagyaya yung kaibigan ko na magbakasyon kaya sasama ako sa kanya. Kaibigan ba talaga? O si Darius ang sasamahan mo? Aba, Mando, pinapabilib mo ako Hindi ka pala tanga. Asawa mo ako, Marisa. Hindi ka basta pwedeng sumama sa lalaking yon. Hindi ka alis dito.
Asawa nga kita, pero hindi mo na ibibigay kung anong gusto ko. Pumayag ako magpakasal sa'yo dahil sabi mo, ituturing mo akong reyna. Sabi mo, ibibigay mo ang lahat ng gusto ko. Akala ko magiging masaya ako sa'yo dahil mahal naman kita. Kaso, hindi pala sapat ang pagmamahal lang. Nawawala ang pagmamahal kapag nagugutom ka na at naghihirap. Marisa, kung mahal mo ko, aayusin natin to. Huwag kang sumama kay Darius, pakiusap, mahal. Leche ka, bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong yayakapin dahil naalibadbaran ako sa'yo. Nagsisisi ako kung bakit pinairal ko nun ang puso ko. Ang dami mayayaman nagkakagusto sa akin tapos sa'yo lang ako bumagsak. Mahal naman, huwag ka magsalita ng ganyan. Ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang gusto mo. Nagpapakasipag ako magtrabaho para mabigyan kayo ng magandang buhay. Magandang buhay bang tawag mo dito? Hindi mo nga kayang tustusan ng skincare ko. Mabuti pa si Darius na ibibigay niya sa akin lahat ng pangangailangan ko. Nakikita mo ba to? Inilabas ni Marisa ang kwintas na nasa kanyang leeg, pati na rin ang bagong hikaw. Mukhang gawa yun sa tunay na ginto, kaya nanlumo na lamang si Mando dahil sa pagiging materyosa ng kanyang asawa. Nang makita niyang nakapag-empake na si Marisa, ay mariin niyang hinawakan ang braso noon. Aray ko, Mando! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Asawa mo ko, kaya may karapatan akong pigilan ka. Hindi ka alis. Dito ka lang. Kung hindi ano? Sasaktan mo ako? Sige! Saktan mo ako para mas may dahilan ako na iwanan ka! Ano? Saktan mo ako! Marisa, alam mong hindi kita kayang saktan. Ano ba dapat kong gawin para hindi ka umalis? Wala, Mando. Kahit anong gawin mo, hindi mo maibibigay ang buhay na gusto ko, kaya pabayaan mo na ako. Kahit para kay Buboy na lang, maawa ka sa bata, Marisa. Huwag mo kaming iwan. Huwag mo na masirain ang pamilya natin. Mahal na mahal kita. Mahal ka namin ng anak mo. Hindi ako mabubuhay sa pagmamahal lang, Mando. Si Buboy, iiwanan ko na siya sa'yo dahil ayaw ni Darius ng bata. Ikaw na bahala sa kanya. Aalis na ako kaya tumabi ka sa daraanan ko. Hindi na napigilan pa ni Mando ang pag-iyak dahil dumating na ang araw na kanyang kinatatakutan. Ang tuluyang pag-alis ng kanyang pinakamamahal na asawa. Pilit niyang hinabol si Marisa at halos lumuhod siya sa harap nito. Huwag lamang siyang iwan. Pero umalis pa rin ang babae. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata nang sumakay yun sa sasakyan ni Darius. Naiwan si Mando na luhaan at mariing nakakuyom ang mga kamao. Nagbubulungan naman ang kanilang mga kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari. Oy, tapos ng palabas! Magsiuwi na kayo, mga tukmol! Hanip na mga kapitbahay to. Magbubulungan lang dinig na dinig naman. Kawawa naman tong kumpare ko. Ay, pero totoo naman ang sinabi nila. Ibang klase ng katangahan nitong si Mando. Lumuhod pa talaga kay Marisa. Ay naku, makabili nga muna ng alak. Siguradong kailangan ni Mando na malasing para makalimot. Awang-awa si Gado sa kanyang kaibigan. Isa lang ang naiisip niyang paraan para madamayan si Mando. Iinom sila para mailabas nito ang sama ng loob sa kanyang asawa na si Marisa. Pre, yung mga babae, pre. Ginagawa tayong alipin. Dapat sa kanila, true leksyon. Pre, lasing ka na. Hinay-hinay lang kasi sa pag-inom. Ako dapat yung lasing dito eh. Mamaya, susunduin ka na ni Maring Esme dito. Ako na naman ang pagagalitan nun na nilalasing kita kahit ikaw naman to nag-aya. Huwag mo isipin si Esme, pre, ha? Kahit gano'n yun, mahal ako nun. Hindi yun lalaki. Hindi katulad ng asawa mo. Ay, nako, magpasalamat sila lalo wala ako kanina. Kung hindi, nangiram yung Darius na yun ang mukha sa aso. Bakit ba kasi nayaan mo makalis sila nang wala man lang bangat sa pagmumukha, pre? Dapat, sinuntok mo. Pinugbog mo sana. Pare, ihahatid na kita. Lasing ka na. Susunduin ko pa si Buboy sa bahay ni nanay. Hindi pa ako lasing, pre. Yung pa tayo. Pre, dito lang para sa'yo, ha. Kahit umiyak ka, hindi kita pagtatawanan. Kung gusto mo naman sugurin si Darius, nasa likod mo lang ako, pre. Oy, pareng Gado. Hanggat maaari, ayaw ko ng gulo.
Masakit ang ginawa ni Marisa, sobrang sakit, pero kailangan kong maging matatag para sa anak ko, pre. Hindi ako pwedeng sumuko, kaya ikaw, tigilan mo na yung pag-iinom. Mo, pre, dati iniisip ko tanga ka eh. Pero, mas tanga si Marisa, pre. Pinakawalang ka pa niya. Ay nako, napakabuti mo kayang asawa. Kung naging babae ako, naku, pakakasalan kita, pre. I love you, pre. Pakis nga. Oy, yan ka na naman eh. Lasing ka na talaga eh. Nakakadiri kaya yung lumalabas sa bunganga mo. Halika na, ihatid na kita. Pagkahatid kay Gado, dumiretso na si Mando sa bahay ng kanyang ina. Pero sarado na yon at patay na ang mga ilaw. Tsak na tulog na ang mga yon, kaya minabuti niyang bukas na lamang sunduin ang kanyang anak. Nang mapag-isa sa bahay, muling naramdaman ni Mando ang pangungulila at sakit na dulot ng pag-iwan sa kanila ni Marisa. Mas naaawa siya kay Buboy dahil napakabata pa nito para talikuran ng kanyang sariling ina. Nilunok na niya ang kanyang pride para lang mapanatiling buo ang pamilya. Pero nang makita niya ang magarang kotse, pati na ang mga alahas ni Marisa, alam niyang hindi na talaga yun babalik pa. Masakit man, pero kailangan niya magpatuloy sa buhay alang-alang kay Buboy. Mando, butit nandito ka na. Nabalitaan ko nangyari. Ang bilis talagang kumalat ng chismis, oh. Pero ayaw ko ng pag-usapan, panay. Kumusta na po si Buboy? Nilalagnat ang anak mo, pero huwag ka mag-alala. Pinainom ko na siya ng halamang gamot. Maya-maya lamang ay gagaling na siya. Nay, salamat sa pag-aalaga sa anak ko, ha. Kung wala kayo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano ka ba naman, Mando? Anak kita, kaya dapat lang natulungan kita. Basta magpakatatag ka. Huwag mong panghihinayangan ng ganoong klaseng babae. Para kay Buboy, Nay. Siya na lang ang lakas ko. Sigurado po ba kayo nagagaling ang anak ko? Oo, mabisa ang halamang gamot na pinainom ko. Kahit naman mambabarang ako, may alam din ako sa panggagamot. Sige po, Nay. Hindi ko nagigisingin si Buboy. Kayo na lang po munang bahala sa kanya. Ano pa nga ba? Sige na, pumasok ka na sa trabaho. Pero, Mando, kilala kita, anak. Baka pagurin mo na naman sa trabaho ang sarili mo. Huwag mong ibubuhos ang galit at kalungkutan mo sa trabaho at baka magkasakit ka. Sige po, Nay. Tandaan niyo rin sanang lagi kong pakiusap. Huwag na kayong mambarang. Huwag niyo rin pong parurusahan si Marisa. Oo na. Kahit gigil na gigil ako sa asawa mo, pababayaan ko siya. Huwag mo lamang pababayaan ang sarili mo dahil kapag ikaw ang napahamak, hindi ko sila mapapatawad. Opo, Nay. Pangako. Hindi ko aabusuhin ang katawan ko sa pagtatrabaho. Ako na lang ang inaasahan ni Buboy kaya aalagaan ko rin ang sarili ko. Nung araw na yun, ibinuhos ni Mando ang buo niyang atensyon sa pagtatrabaho. Inako niyang lahat ng mabigat na trabaho at halos ayaw niya nang magpahinga. Kundi lang siya pinilit ng mga kasamahan na kumain ay hindi niya na rin mararamdaman ang gutom. Sa ganoong paraan kasi siya pansamantalang nakakalimot, kaya hindi niya masisisi ang kanyang ina kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala sa kanya. Tanghali na nang humahangos na dumating sa site si Gado. Nag-aalala ang itsura nito habang tinatawag si Mando. Sakto namang naghahalo siya ng simento na malapit sa bukana ng site. Paring Mando! Pare! O pare, bakit humahangos ka? May nangyari ba? Yung anak mo si Buboy kinukumbulsyon. Nagdurugo ang ilong ng bata kaya ipinapatawag ka ni Aling Bebang para maidala siya sa ospital. Ano? Naku, Diyos ko. Dapat idiniretso niyo na siya sa ospital bago mo ako pinuntahan dito. Nagmamadaling nagpaalam si Mando sa kanilang foreman. Agad naman yung pumayag nang malaman ang nangyari. Pagdating niya sa bahay ng inang si Aling Bebang ay umiiyak na ito sa sobrang pag-aalala sa kanyang apo. Maraming pantal sa katawan ang bata. Inay, ano po ba nangyari? Akala ko ba mapapagaling yung anak ko? Hindi ko alam.
Kanina'y humupa naman ang lagnat niya, pero nung makapananghali ay ganyan na siya. Pagdating sa ospital, agad namang inasikaso ng mga doktor ang bata. Doon nila nalaman na dinapuan yun ng dengue at malala ang kondisyon. Kailangan daw nitong masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Agad na nagpresenta si Mando bilang donor ng anak pero hindi compatible ang kanilang blood type. Ang sabi ng doktor, maaaring ang ina ng bata ang kapareho niya. Nagkakaubusan kasi ng supply sa blood bank dahil sa lumulubong kaso ng dengue sa kanilang lugar. Kaya labag man sa loob ni Mando ay napilitan siyang pumunta sa magarang bahay ni Darius para pakiusapan si Marisa. Marisa! Lumabas ka dyan! Marisa! Bakit ka pa nag-eskandalo dito, Mando? Gabing-gabi na! Umuwi ka na nga! Marisa, may sakit si Buboy. Oy, may sakit pala eh. Bakit hindi mo dalhin sa doktor? Hindi yung akong binubulabog mo dito. Kailangan ka ng anak natin, Marisa. Nasa ospital siya ngayon at kailangan salinan ng dugo. Oy, hindi pumunta ka sa blood bank. Tingin mo ba may stock kami dito ng dugo? Ha? Marisa, maawa ka naman sa anak mo. Nag-aagaw buhay sa ospital. Kailangan mo sumama para matingnan kung pwede kang maging blood donor. Nagkakaubusan ng supply ng dugo sa blood bank dahil marami ang kaso ng dengue dito sa atin. Kung compatible lang sana ang dugo namin, hindi na kita iistorbohin dito. Maghanap ka na lang ng iba. Yung mga mahaderang kapitbahay. Kampi naman palagi sa yung mga yon eh. Maghanap ka rin ng pwede maging donor. Huwag ako dahil baka magalit si Darius. Umalis ka na bago pa yung magising. Anak naman ng... Yung anak mo, Marisa, nag-aagaw buhay na. Hindi ka man lang nag-aalala? Hindi mo pupuntahan para alamin ang kalagayan niya? Bakit? Doktor ba ako? Kung magpapanik ba ako, gagaling siya? Nang putya naman, Mando, oh. Wala ka talagang utak. Tingin mo, pwede ako mag-donate ng dugo? Alam mo namang alcoholic akong tao. Baka nga kapag tiningnan kung anong blood type ko, 20% ang lumabas. Maghanap ka na lang na ibang donor at umalis ka na dito. Marisa, ano bang ingay yan? Ay, wala, Darius. May naligaw lang dito. Halika na, pumasok na tayo. Uy, nandito palang asawa mo. Bakit pare? Babawiin mo na ba ang asawa mo? Paano yan kung ayaw niyong sumama sa'yo? Huwag kang umepal dito, Darius. Usapang mag-asawa to. Palis na rin naman siya. May sakit daw kasi yung anak namin. Gusto niyang ako mag-donate ng dugo. Gaga ka ba? Magdo-donate ka ng dugo? Hindi. Hindi naman ako pumayag dahil alam kong hindi pwede. Tara na sa loob. Marisa, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ka ni Buboy ngayon. Ang kulit mo ah. Sinabi na ni Marisa na ayaw niya. Kung mabubuhay ang anak mo, mabubuhay at mabubuhay yun. Pero pag minalas, di patay. Halika na, Marisa. Anak ng tarantado ang animal ka. Malakas na binalya ni Mando ang gate, kaya mas lumuwang ang pagkakabukas noon. Agad siyang pumasok at sinugod si Darius. Hinigit niya ang manggas ng damit nito at agad na sinuntok sa muka. Saktong tumama sa ilong ang kanyang kamao. Sa lakas ng pagkakasuntok ay nagdugo yun. Mahilo-hilo ang lalaki pero nang makabawi ay sinugod din niya si Mando. Nagpambuno ang dalawa hanggang makatsyempong muli si Mando at nasuntok niya sa panga si Darius. Pagbagsak noon, napaupo sa sahig na mabilis namang dinaluhan ni Marisa. Dinuro niya ito at pinagmumura dahil sa sobrang galit. Kayo na nga nakagawa ng kasalanan sa akin, kayo pa matapang? Kasal kaming dalawa ni Marisa, Darius. Kung gugustuhin ko, pwede ko kayong ipakulong. Bakit? May ebidensya ka ba nakabit ako ni Marisa? Paano kung sabihin kong katulong lang siya dito sa bahay ko? Ha? Tsaka huwag kang magmayabang, Mando. Wala kang ang perang pampagamot sa anak mo, pambayad pa kaya sa abogado? Akmang susugurin muli ni Mando si Darius, pero agad na humarang si Marisa at pinagtulakan na siya papalabas. Pwede ba, Mando? Umalis ka na dito. Asikasuhin mo na lang ang anak mo at huwag ka nang babalik. Tama nga ang sabi ni Gado. Mas magandang lumaking walang ina si Buboy kesa lumaki siya sa walang kwentang inang katulad mo. Ngayon ko napatunayan kung gaano ka kasamang tao. Tumahimik ka na. Wala ka rin namang kwentang ama. Wala kang silbi dahil hindi mo mabigyan ng marangyang buhay ang pamilya mo, kaya patas lang tayo. Wala ka rin kwenta. Lumayas ka dito. Layas! Umalis si Mando na nagpupuyos sa galit.
Naglakad na lamang siya pauwi dahil wala siyang masakyan. Habang nasa daan, nakasalubong niya naman si Gado na sakay ng minamaneho nitong tricycle. Agad yung huminto nang siya ay makita. Paring Mando, ano nangyari sa lakad mo? Pumayag ba si Marisa? Pare, mulat ng mga mata ko sa walang kwentang babaeng yun. Hindi ko akalain na sagad hanggang buto ang kasamaan niya. Sinasabi ko na nga ba matatakot na mag-donate ng dugo yun, pare. Alam mo naman ang kumakalat na chismis tungkol kay Darius at sa mga kabarkada niya. Lulong sa droga ang mga yan, pre. Sigurado nahawa na sa kanilang asawa mo. Hindi ko na iniisip yan, pare. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng dugo. Nako, wag ka na mag-alala dahil kinausap ko na mga kapitbahay natin kanina. 2 sa kanilang compatible sa dugo ni Buboy. Talaga? Maraming salamat, pare. Hindi ko alam kung anong gagawin kung wala ka. Sus, wag mo nang alalahanin yun. Ano ka ba? Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ako dito kaysa maglakad ka pa uwi. Napakalayo ng lalakarin mo. Iatid ko lang tong pasahero ko tapos babalikan kita. Pagkaalis ni Gado, nagpatuloy sa paglalakad si Mando. Hindi pa man siya nakakalayo ay narinig niya ang malakas na pagtawag. Lumingon siya at nakita si Darius kasama ang 2 lalaki na tropa nito. Maangas ang pagkakatingin sa kanya kaya nakaramdam siya ng panganib. Malalaki ang hakbang na nilapitan siya ng mga yun at bago pa siya makakilos ay nakwelyuhan na siya ni Darius. Ang 2 kasama naman noon ay hinawakan siya ng mahigpit sa magkabila niyang braso. Ang yabang mo Akala mo makakaalis ka nang hindi ako nakakaganti? Ano bang ganti ang sinasabi mo? Kulang pa nga yung ginawa ko sa iyo sa pag-agaw mo sa akin kay Marisa. Baliw ka pala Ayaw na sa'yo ng asawa mo at hindi ko kasalanan kung sa akin siya sumama. Wala ka kasing kwentang tao Sige, dalhin niya sa bahay. Kinaladkad siya ng 2 lalaki at dahil mas malaki ang katawan ng mga yun sa kanya, hindi na niya nagawang manlaban pa. Wala naman siyang mahingian ng tulong dahil malayo ang kinaroroonan ng kasunod na bahay. Mukhang tulog na rin ang mga tao. Pagkapasok sa bakuran ni Darius ay agad siyang sinikmuraan ng isang lalaki bago siya itinulak ng malakas. Sumadsad ang katawan niya sa pader habang iniinda ang sakit ng pagkakasuntok sa kanya. Wala pang sino man na naglakas ng loob na kumalaban sa akin dahil kaya kong paikutin ang batas dito sa atin. Malakas ang koneksyon ko at kayang-kaya kitang baliktarin. Wala akong kasalanan sa iyo, Darius. Ikaw may kasalanan sa akin. Alam mo, asawa ko si Marisa at may anak kami pero inagaw mo pa rin siya. Wala akong inaagaw sa iyo. Kusa siyang sumama sa akin. Alam ka naman tanggihan ko. Sayang naman yun. Ang husay pa naman niya magpaligaya sa kama. Siraulo ka. Kung gusto mo si Marisa, iyong-iyo na siya. Pasalamat ka na lang dahil may pera ka. Kung wala, tingin mo papatulang ka niya sa itsura mong yan? O ba't siraulo ka? Iniinsulto mo ba ako, ha? Sinuntok ni Darius si Mando pero nakaiwas yun. Gumanti siya ng suntok na tumama sa tagiliran ng lalaki. Napaluhod si Darius at halos mamilipit sa sakit. Patpatin naman kasi ang katawan noon dahil wala naman yung ginagawa kundi ang magbantay sa talyer at uminom ng alak. Pera lang talaga ang kanyang maipagmamalaki pero walang kadating-dating ang itsura. Uy kayo, anong tinutunga-tunga nyo dyan? Mayabang ka lang dahil may mga aso kang sunod-sunuran sa'yo. Dahil sa sinabi ni Mando ay nagpuyo sa galit ang 2 lalaki. Mukhang may session sa bahay ni Darius dahil nanlalaki pa ang kanilang mga mata, halatang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Sinugod siya ng isang lalaki pero nagawa niya itong sipain sa dibdib. Napaatras yun at bahagyang ininda ang kanyang pagkakatadyak. Sumugod din ang isa pa kaya dinampot niya ang isang banga na nakadisplay sa garden at ginamit na pamukpok sa ulo ng lalaki. Nabasag yun at natumba ang naturang lalaki. Nahilo yun kaya hindi agad nakaporma. Sinamantala yun ni Mando at patakbong tinungo ang gate pero humarang si Marisa. Paraanin mo ako, Marisa. Kailangan ako ng anak natin. Hoy, King
Kayong dalawa, ang kukupan nyo! Makakatakas na tong hinayupak na to! Ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Minahal naman kita pero bakit mo to ginagawa sa akin? Dahil sa'yo nasira ang buhay ko. Pinangakuan mo ako ng marangyang buhay pero ano? Inanakan mo lang ako. Tapos, leche pa yung batang yon. Tingnan mo itsura ko. Simula na ipanganak ko siya nasira na ang figure ko. Hindi na ako ang pang star of the night. Isa na lang akong pipitsugang pokpok. Hindi ko sinira ang buhay mo. Tinutulungan kita magbago pero lalo ka nagpapakalublob sa putik. Dahil sa ano? Dahil sa pera? Kung gusto mong sirain ang buhay mo, sige. Magpakasasa ka sa pera, pero paraanin mo ako. Naghihintay sa akin ang anak ko. Dito ka lang, hindi ka makakaalis. Darius, ano ba kayo? Akala ko magaganti ka. Napakalampan nyo naman pala. Tumahimik kang babae ka. Pigilan mo yung asawa mo. Pinilit ni Mando na baklasin ang pagkakayakap sa kanya ni Marisa bago niya marahas na itinulak yon. Napasubsob sa lupa ang babae kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makapunta sa gate. Pero natigilan siya nang sumigaw si Darius. Nakarinig din siya ng pagkasa ng baril. Isang hakbang mo pa, tatama ang bala ng baril na to sa ulo mo. Teka lang, Darius. Wala sa usapan natin na papatay ka ng tao. Hindi ako mamamatay tao. Sinasagad yung kakarampot kong pasensya. Ayaw na ayaw ko yung iniinsulto ko, lalo na kapag kinakalaban ako. Ayaw ko na naagrabyado dahil gusto ko ako nag-aagrabyado ng tao. Itinaas ni Mando ang dalawang kamay at marahang pumihit paharap kay Darius. Nakikiusap ako sa iyo. May anak ako naghihintay sa akin. Ano, nawala ngayon ang angas mo? Kayong dalawa, gulpin niyo yan. Pinagtulungan nilang bugbugin si Mando. Nakiusap siya at nagmakaawa pero tila bingi ang mga yun. Halos sumuka na siya ng dugo dahil sa mga tadyak, suntok na kanyang tinamo pero tila walang kapaguran ang mga yun. Gumagapang na siya sa lupa habang sargo ang muka pero si Marisa ay nakangisi lang habang nakatingin sa kanya. Nang hindi na siya makagulapay ay doon lang siya tinigilan ng mga yun. Sige, itapon nyo na yung palabas ng bakuran ko. Ipagkalat nyo na nagnakaw siya kaya siya nabugbog. Buhay pa ba siya? Baka masabi tayo, Darius. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin? Lahat kaya kong lusutan, Marisa. Lahat ng kumakalaban sa akin, pinapagapang ko sa hirap. Hinila ng dalawang lalaki ang walang malay na katawan ni Mando palabas ng bakuran. Itinapon nila yun sa masukal na gilid ng daan bago bumalik sa bahay ni Darius. Samantala, nagtataka naman si Gado dahil hindi niya na inabutan si Mando sa daan nung sandaling binalikan niya yun. Minabuti niyang umuwi muna pero nang daanan niya ang bahay ni Mando ay wala roon ang kanyang kaibigan. Nagpasya siyang bumalik na lamang sa ospital sa pag-aakala na naroon si Mando. Susunduin din kasi niya si Aling Bebang dahil hindi ito pwedeng magpuyat sa pagbabantay sa kanyang apo. Nang mapadaan sa medyo masukal na kalsada ay natigilan ang lalaki. May natamaan kasi ang ilaw ng kanyang tricycle. Teka, tao ba yung nakabulagta? Parang tao nga. Hinintuan ni Gado ang taong yun at nang lapitan niya ay agad niya yung nakilala. Ha? Paring Mando? Ano nangyari sa'yo? Tulungan mo ako, pare. Pare, dadalhin kita sa ospital. Magpakatatag ka lang. Kailangan ka pa ng anak mo. Pilit na isinakay ni Gado si Mando sa kanyang tricycle. Halos hindi na yun makagalaw sa dami ng galos at pasang tinamo. Lumobo rin ang kanyang muka dahil sa labis na pamamaga. Awang-awa si Gado sa kanyang kaibigan. Iisang tao lang ang pinaghihinalaan niya na may gawa noon kay Mando. Si Darius, dahil malapit ang bahay nito sa lugar kung saan niya natagpuan si Mando. Samantala, hindi naman mapakali si Aling Bebang sa ospital. Kumakabog ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Lumabas siya saglit para abangan ang pagbabalik ng kanyang anak, pero ang nakita niya sa labas ay ang natatarantang si Gabo na kabababa lamang ng tricycle. Tulong! Tulungan niyo ako!
Pahiram ng wheelchair, stretcher, doktor, emergency to! Gado, ano ba nangyari at natataranta ka dyan? Anong emergency? Aling Bebang, huwag ko kayong mabibigla. Bakit nga ba? Sino ba yun? Teka, sino yung isinasakay nila sa stretcher? Si Mando ba yun? Opo, Aling Bebang, mukhang binubog siya at halos malamog na ang buong katawan niya. Ay, sus Mariosep, sino may gawa niyan sa anak ko? Hindi ko rin po alam, Aling Bebang. Nakita ko lang siyang nakahandusay sa daan malapit sa bahay ni Darius. Ha? Ang animal na yun! Ay, teka, Aling Bebang, saan kayo pupunta? Gagantihan ko, mga walang hiya. Papatayin ko sila. Ay, maghunos dili po kayo, Aling Bebang. Sa tandaan niyong yan ay, ano naman ang magagawa ninyo? Si Mando nga ay nabugbog, kayo pa kaya? Dumating na lamang kayo dahil kailangan kayo ng anak at apo ninyo. Ang kaawa-awa kong anak. Masisira na lamang ay dahil pa sa isang walang kwentang babae. Mando, anak ko! Mabilis na sinundan ni Aling Bebang ang mga nurse na nagdala kay Mando sa emergency room. Halos madurog ang puso ng matanda dahil sa kalunos-lunos na itsura ng kanyang anak. Nabuo ang galit sa kanyang puso habang tila piping sumasambit ng mga orasyon. Mabuti na lang at walang nabaling buto sa katawan ni Mando. Maayos rin ang kanyang internal organs pero kailangan niyang manatili sa ospital para magamot ang mga pasa at sugat, lalo na ang nasa ulo. Naagapan naman ang pagbaba ng platelets ni Buboy kaya bumuti na rin ang kanyang kalagayan. Umuwi si Aling Bebang ng umagang yon. Mabuti na lang at mabait si Esme na asawa ni Gado, kaya siya ang pansamantalang nagbantay sa mga pasyente. Hinatid ni Gado pauwi si Aling Bebang, ngunit nang madaanan nila ang talyer ay agad siyang nagpababa doon. Diyos ko naman, Aling Bebang, alam mo namang demonyo mga tao dyan susugod pa kayo. Ano naman ang laban niyo sa mga yan? Kahit magtulong tayo, madedehado tayo dyan. Wala akong gagawin, Gado. Dumito ka lang at ako ang papasok. Kapag napahamak kayo, ako malalagot kay Mando niyan. Umuwi na kasi tayo, Aling Bebang. Kaya ko ang sarili ko, Gado. Dito ka lang at pabayaan mo ko. Nako, talaga namang antigas ng ulo ninyo. Sasamahan ko na nga lamang kayo. Bahala ka kung gusto mong sumama sa akin. Malalaki ang hakbang na pumasok sa loob ng talyer si Aling Bebang. Lalong bumilis ang paglakad nito nang makita ang manugang na si Marisa na pinupunasan ng pawis si Darius. Nakatalikod sa gawin niya ang babae kaya hindi siya nito napansin. Agad na hinablot ni Aling Bebang ang mahabang buhok ni Marisa. Ay, ano ba yan? Sino ka bang... Ha? Ikaw palang matanda ka? Bakit nandito ka? Bastos ka talagang malandi ka. Hindi ko alam kung anong nagustuhan sa'yo ng anak ko. Sino ba yung matandang yan, babe? Nanay yan ang walang kwenta kong asawa. Ikaw ang walang kwenta. Yung anak mo, hindi mo man lamang maalagaan. Tapos itong lalaking to, pinupunasan mo ng pawis. Nasaan ang delikadesa mong babae ka? Hoy, tanda, huwag kang mag-eskandalo dito. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Bakit? Ipapabugbog mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa anak ko? Magnanakaw ang anak mo kaya siya nabugbog. Kaya ikaw, umalis ka na habang may kakarampot pa akong respeto sa matandang kagaya mo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanya. Lintik lang ang walang ganti. Ano na naman yung gagawin mo? Sasabunutan mo uli ako? Sige, etong buhok ko, oh. Yun lang naman ang kaya mong gawin Talagang kakalbuhin kitang malandi ka. Aling Bebang, tama na yan. Umalis na tayo. Aray ko, punyeta ka matanda ka. At talagang mananabunot ka nga. Ang lakas ng loob mo, Malakas na itinulak ni Marisa ang matanda na muntik na nitong ikinatumba. Mabuti na lamang dahil maagap itong naalalayan ni Gado. Gado, iuwi mo na nga yung matandang yan. Baka hindi ko matansya yan at kung ano magawa ko. Babe, huwag mo nang patulan yung matanda. Uugod-ugod na nga Baka ma-hospital pa yan.
Wala na nga silang pambayad sa ospital eh. Baka magnakaw ulit ang anak niyan. Hindi magnanakaw ang anak ko. Mga walang hiya kayo. Kayo na nga itong nanakit sa kanya. Ipinabugbog mo pang hayop ka. Magbabayad kayo. Huwag kang manakot, tanda. Wala kang magagawa kahit magsumbong ka pa sa pulis. Kaya kong baliktarin ang batas. Hoy, kayong dalawa. Bagay na bagay kayo. Pareho kayong mga demonyo. Kung kaya niyong baliktarin ang batas, karma ng bahala sa inyo. Kakarmahin din kayo. Halika na, Aling Bebang. Umalis na tayo dito. Sige, lumayas na kayo. At wag na kayong babalik. Talagang aalis ako dito. Nakakasulasok ang amoy. Parang inaagnas na bangkay. Bago tuluyang umalis ay hinablot naman ni Aling Bebang ang panyong hawak ni Marisa na ipinampunas kanina sa pawis ni Darius. Makahulugan ang ngising iniwan niya sa mga ito bago tuluyang umalis. Abat, magnanakaw nga talaga mag-inang yon. Naghihirap na ba sila at kahit panyo hindi na sila makabili? Hayaan mo na, babe. Abulin na natin ang panyong yon. Pamuna sa bangkay ng anak niya. Hindi na pinansin ni Aling Bebang ang mga pagpaparinig ng dalawa. Diretso lang ang kanyang lakad habang mahigpit na nakakuyom ang dalawang mga kamao. Nakangisi habang hawak sa kanang kamay ang buhok ni Marisa at sa kaliwa naman ay ang panyong pawisan ni Darius. Pagka-uwi sa bahay ay nagpaalam siya kay Gado na magpapahinga muna at babawi ng tulog. Subalit nang makaalis ang lalaki ay tumuloy siya sa kanyang silid at humarap sa kanyang sagradong altar. Isang altar ng nakakatakot na rebulto na may sungay at buntot. Matapos mag-usal ng dasal ay inilabas niya ang pamaham o kapirasong kawayan na nagsisilbing sisidlan. Sinilip niya ang loob nito at napangisi nang marinig ang ugong ng mga insektong nasa loob noon. Hindi pangkaraniwan ang mga bubuyog na nasa garapon dahil ang mga bubuyog na ito ay pinakakain niya ng mga orasyon at pinapatakan ng kanyang dugo tuwing sasapit ang hating gabi ng Biyernes. Muli niya itong tinakpan at naghanda naman ng 2 bote ang matanda. Kinuha niya ang isang manikang gawa sa tela o tinatawag na voodoo doll. Ipinasok niya sa loob ng manika ang buhok ni Marisa at pagkatapos ay inilagay sa isang garapon. Kumuha siya ulit ng isang panibagong manika at pinulupot naman sa katawan nito ang nakuhang panyo. Binulungan niya yon ng orasyon bago inilagay sa garapon. Kinuha niya ang pamaham kung saan nakalagay ang alaga niyang mga ipis at bulate. Inilagay niya ang mga yon sa 2 garapon bago mariing tinakpan. Uunahin na kita, Darius. Gusto kong makita ni Marisa ang bagsik ng aking puot. Pinatakan niya ng sariling dugo ang naturang garapon kung saan naroon ang panyo ni Darius. Nagsigapangan ang mga ipis at uod. Nagsagawa siya ng ritual kasabay ng pagbulong ng mga orasyon. Nang matapos ay kinuha niya ang isang pamaham kung saan nakasilid naman ang mga bubuyog. Bumulong siya at lumabas ang isa sa mga yun. Kumuha siya ng puting sinulid at itinali sa mga paa ng insekto bago pumikit at muling bumulong. Binuo niya sa kanyang isipan ang itsura ni Darius. Hanapin mo si Darius at igawad mo sa kanya ang aking sumpa. Humayo ka, alagad kong bubuyog. Ipaghiganti mo ang aking anak. Lumipad ang bubuyog papalayo sa bahay ni Aling Bebang. Napangisi naman ang matanda habang nakatanaw sa papalayong insekto. Pumikit siya at lumitaw sa kanyang balintataw ang kaganapan sa paligid ng bubuyog, na parabang siya mismo ang lumilipad. Nanikluhod siya sa harap ng kanyang altar habang mahigpit na hawak ang garapong kinapapalooban ng panyo. Bumubulong siya ng mga kataga na tanging siya lamang ang nakakaunawa.
Pumasok ang bubuyog sa talyer at lumipad ito patungo sa kinaroroonan nila Darius at Marisa. Naglalampungan ang dalawa kaya lalong nagpuyos sa galit ang matanda. Habang nagagalit ay mas tumitindi ang kanyang sumpa. Dumapo ang bubuyog sa leeg ni Darius at kinagat yun. Bago pa mahampas ng lalaki ay maliksing lumipad muli ang insekto. Buwisit na bubuyog yun. Ang sakit manusok ah. Kailangan malinisan yan bago tuluyang mamaga, babe. Nang makita ni Aling Bebang na nagtagumpay ang bubuyog na ipasok ang sumpa kay Darius, nagmulat na siya ng mga mata bago inilagay ang garapon sa harap ng kanyang altar. Ang gagawin ko na lamang ngayon ay maghintay na umepekto ang barang. Sinabi ko na, lintik lang ang walang ganti. Nang matapos ay natulog na si Aling Bebang para makabawi ng lakas. Nang sumapit ang gabi ay nakiusap muna ang matanda kay Gado para magbantay sa mag-ama na nasa ospital. May mahalaga kasing gagawin ang matanda. Pagsapit ng hating gabi, nagtungo siya sa sementeryo habang hawak ang pamaham na naglalaman ng mga bubuyog. Sa gitna ng sementeryo ay nagsindi siya ng mga itim na kandila at nagsagawa ng ritual. Ang mga katulad niyang mambabarang ay nag-aayuno at nagri-ritual sa sementeryo tuwing Biyernes ng hating gabi para magpalakas ng kanilang kapangyarihan. Inorasyonan din niya ang kanyang mga bubuyog para maging makamandag ang mga yon. Nang matapos ang ginagawang ritual ay umuwi si Aling Bebang at lumuhod sa harap ng kanyang altar. Bumulong siyang muli ng mga orasyon habang hawak ang garapon na may barang. Nang mga sandaling yun, ang sugo niyang bubuyog ay nakadapo lamang malapit kay Darius. Ang insektong yun ang ginagamit ni Aling Bebang upang makita ang nangyayari sa kanyang binabarang at para malaman ang kalagayan nito. Sige, alagad kong bubuyog. Ikaw na ang bahala kay Darius. Pahirapan mo siya hanggang naisin na lamang niyang mamatay. Hindi lang sakit ang ipapataw ko sa kanya. Maghihirap siya hanggang kamatayan. Hindi pa man sumasapit ang umaga ay tumalab na ang sumpa ni Aling Bebang sa lalaki. Ang negosyo nila ay tinupok ng apoy, pati na ang bahay na tinitirhan nila ni Marisa. Mabuti na lang dahil nakalabas pa ang mga ito bago tuluyang natupok ang bahay. Nakatira na lamang ang mga ito sa bahay ng magulang ni Darius. Kasabay din nito ang pagtubo ng bukol sa leeg ng lalaki. Kumikirot ang leeg ko na kinagat ng insekto. Punyet ang bubuyog yun ah. Papatayin yata ako ah. Babe, namamaga ang leeg mo at parang may malaking bukol. Bakit nagkaganyan yan? Sobrang sakit, babe. Parang may gumagalaw sa loob. Tingnan mo nga. Pinagmasdang mabuti ni Marisa ang bukol sa leeg ni Darius. May gumagalaw nga sa loob noon, pero hindi niya sinabi dahil baka lalong kabahan ang kanyang nobyo. Si Aling Bebang naman, nung mga sandaling yon, ay tuwang-tuwa dahil umeepekto na ang kanyang sumpa. Simula pa lamang yan ang paghihirap mo, Darius. Uubusin ko ang dahilan ng kayabangan mo. Hindi lang matinding sakit ang dadapo sa iyo. Maghihirap ka 10 ng iyong pamilya. Mamalasin ang kabuhayan ninyo. Mauubos ang pera at kapangyarihang ipinagyayabang mo. Bago ka mamatay, gagapang ka sa sobrang paghihirap. Isinusumpa ko yan. Nang makumpleto niya na ang ritual ng barang kay Darius, hinarap naman ni Aling Bebang ang isa pang garapon. Susunod ka na, Marisa. Nangako ako sa anak kong si Mando na hindi kita sasaktan. Pero umabot na sa sukdulan ng pagtitimpi ko. Mawawala ang pinagyayabang mong kagandahan at pandidirihan ka ng mga tao.
Nilagyan niya ng maraming uod ang garapon at pagkatapos ay binulungan yon ng mga orasyon. Kumuha siyang muli ng isang bubuyog sa pamaham at tinalian ng puting sinulid ang paa noon. Nang matapos ay bumulong siya ng orasyon bago pinalipad ang insekto. Pahihirapan ko muna kayo bago patayin. Unti-unti niyong malalasap ang bagsik ng aking barang. Naunang lumabas sa ospital si Mando, pero nagpapagaling pa siya sa kanilang bahay dahil sa tindi ng tinamong bugbog. Pagkalipas naman ng ilang linggo ay lumabas na rin sa ospital si Buboy at tuluyan na yung nakauwi. Dinadalaw naman ni Aling Bebang ang mga ito para ipagluto. Sa kabilang banda, patuloy naman sa pagdami ang mga bulutong sa katawan ni Darius. Ipinagamot na siya ng kanyang mga magulang sa malaking ospital at ilang doktor na rin ang tumingin sa kanya, pero hindi malaman ng mga ito kung ano ang sakit ng lalaki. Walang nagawa ang pera nila dahil mas lalong lumalala ang kanyang kondisyon. Si Aling Bebang naman nung mga panahong yon ay nakakulong sa kanyang silid, nakaluhod sa kanyang altar habang nakapikit at yakap ang mga garapon na kinapapalooban ng kanyang barang. Sa pamamagitan ng kanyang mga bubuyog ay nakikita niya ang nangyayari sa dalawang nanakit sa kanyang pinakamamahal na anak. Ang sakit ng buong katawan ko, Marisa! Napakaraming uod sa higaan ko. Alisin mo mga uod na yan! Hoy, Darius! Hindi mo ako alila! Nakakadiri ka na! Para ka ng inaagnas na bangkay! Punyeta kang babae ka! Nakatira ka dito sa pamamahay ko, kaya alipin kita! Hoy! Nakinabang ka rin naman sa katawan kong hayop ka! Tsaka, huwag ka magmamalaki dahil nalulugi na rin naman ang negosyo mo! Wala ka ng silbi sa akin ngayon, Darius! Marisa! Bumalik ka dito! Tulungan mo akong alisin ang mga uod na to sa katawan ko! Leche ka! Iiwanan na kita bago mo pa ako mahawaan! Tingin mo ba hindi mo daranasin ang mga paghihirap ko? Magkakaganito ka rin dahil pareho lang tayo may inagrabyadong tao. Tingin ko binabarang ako, kaya siguradong babarangin ka din. Tandaan mo yan! Natigilan sa paglabas ng kwarto si Marisa at dahan-dahang lumingon kay Darius. Tingin mo binabarang tayo ni Mando? Pero imposible. Marisa, hindi ko na kaya. Ang sakit na. Tulungan mo ko. Hindi ko na to kaya. Kung kinakailangan lumuhod ka sa asawa mo, gawin mo na para bawiin niya ng barang sa atin. Bahala ka na sa buhay mo. Nakakasuka ka na. Hindi ko na kaya yung amoy mong nakakasulasok. Hindi mapigilan ni Aling Bebang ang mapahalakhak ng malakas dahil napapanood niya ang pagtatalo ng dalawang taong nang agrabyado sa kanyang anak. Sa pamamagitan ng bubuyog na kumagat kay Darius ay nasasaksihan niya ang kaganapan sa bahay noon. Ngayon na mga alagad ko, pagpiestahan niyo ang laban ng lalaking yan. Nagkagulo ang mga insektong nasa garapon na kinapapalooban ng panyo ni Darius. Sa kabilang dako naman, lalong namilipit sa sakit ang lalaki. Parang hinahalukay ang kanyang sikmura at ilang saglit lang ay sumukayon ng napakaraming ipis at uod. Napaatras sa takot si Marisa at nagtitili palabas ng silid dahil sa sobrang pandidiri. Nababagay lamang yan sa inyong dalawa dahil sa ginawa niyo sa anak ko. Mamamatay ka, Darius, at ikaw naman, Marisa, ang isusunod ko. Nang sumunod na araw, inabangan na ni Aling Bebang ang pagbabalik ng alaga niyang bubuyog. Hindi naman siya naghintay ng matagal dahil habang nasa bintana siya at nagkakape ay dumating na ito at dumapo sa kanyang palad. Nagkulay pula na ang sinulid na itinali niya sa paa ng insekto, kaya lalong lumawak ang pagkakangiti ng matanda. Ang ibig sabihin ng pula ay tagumpay ang kanyang barang. Naglaho ang bubuyog at naging abo. Ang naiwan na lamang ay ang sinulid. Inilagay niya yon sa garapon na kinapapalooban ng barang niya kay Darius bago niya ito ibinaon sa lupa. Nang araw ding yon,
Pumutok ang balita sa lugar nila na patay na si Darius. Kamamatay lang nito pero naaagnas na at inuuod na ang bangkay, kaya naman pinakremate na lamang nila ang katawan noon. Wala pa mang pasyam, may tumubo na ring bulutong sa muka ni Marisa. Habang natutulog, hindi niya namalayan ang pagkagat ng bubuyog sa kanyang muka na dahilan ng paglobo noon. Dahil sa nakakakilabot na pagkamatay ni Darius ay agad na pinuntahan ni Mando ang kanyang ina. Nay, may kinalaman ba kayo sa pagkamatay ni Darius? May tatanggi ko pa ba? Huwag mong sabihin na magagalit ka sa ginawa ko. Pinaghihiganti lamang kita. Inay, hindi sa ganung paraan. May tamang proseso para pagbayarin sila sa kasalanan nila. Anong paraan? May magagawa ba ang tamang proseso na sinasabi mo kung kakampi nila ang batas? Kaya nilang paikutin ang batas, anak. Nay, hindi mo kailangan dungisan ang mga kamay mo. Hindi mo dapat ginagawa yan. Nangyari, Mando. Hindi ko maintindihan kung anong kinagagalit mo sa akin. Abay, halos patayin ka na nga nung mga yon. Hoy, matandang hukluban! Lumabas ka dyan! Harapin mo ako! Teka, si Marisa ba yun? Nakarinig sila ng malakas na pagkalabog ng bato sa kanilang bubong. Nang sumilip sila sa bintana, ay nakita nila si Marisa na nasa labas at may hawak na bato. Hoy, babae! Tigilan mong bahay ko kung ayaw mong ipabarangay kita. Walang hiya ka, matanda ka. Bawiin mo ang barang mo sa akin kung ayaw mong iskandaluhin kita. Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo dyan. Huwag ka nang magmaangan. Ngayon ko lang naisip na mambabarang ka pala. Kaya pala kung sino-sinong dayo nagpapagamot kuno sa'yo, yun pala hindi ka manggagamot. Kung namatay man si Darius at nagkakandaletse-letse ng buhay mo, karma na ninyo yan. Huwag mong isisi sa akin ang karma niyong dalawa. Marisa, alang-alang naman sa anak natin. Huwag mong eskandaluhin ang nanay ko. Mando, pagsabihan mo ang nanay mo na bawiin ang barang sa akin. Pangako, babalik na ako sa'yo. Magiging mabuti na akong asawa. Alam ko namang mahal mo pa ako. Hindi mo hayaan na mapatay ako ng nanay mo, diba? Babalik na ako sa'yo, Mando. Babalik ka na ngayon dahil patay na si Darius at wala ka nang mapupuntahan. Hoy, babae, hindi mo na mauuto ang anak ko. Tingnan mo nga yung itsura mo. Punong-puno ng bulutong ang mukha mo. Tumigil ka, matanda ka. Oras na hindi mo bawiin ang barang sa akin. Yung anak mong si Mando, makakalaban mo. Hindi ba, Mando? Tulungan mo naman ako sa nanay mo. Marisa, umalis ka na. Maayos na kami ng anak ko kaya hindi ka na namin kailangan. Hayop ka, lalaki ka. Itatapon mo na ako dahil ganito na ang itsura ko? Dahil hindi na ako maganda? Alam mo ang sagot dyan sa tanong mo, Marisa. Hindi pa naman sagad ang katangahan ko para balikan pa ang babaeng nanloko sa akin at nagpabugbog. Sinayang mong pagkakataon, Marisa. Minahal kita ng sobra-sobra, pero simula nung tumanggi kang puntahan si Buboy, nagising na ako sa kahibangan ko. Hindi ko lubos maisip kung paano ko minahal ang isang babaeng walang puso na katulad mo. Kung ayaw mo akong tanggapin, kukunin ko anak ko. Isasama ko siya at kahit kailan, hindi mo na siya makikita. Hindi mo magagawa yan. Hindi ako papayag na kunin mo ang anak ko. Baka hindi mo alam. Ako ang ina, kaya sa akin mapupunta ang bata. Yun ay kung matinukang ina. Kahit na magdemanda ka pa, hindi mo makukuhang kustodiya ng anak ko. Marami ako makukuhang saksi kung gaano ka kawalang kwentang ina. Marunong ka na talagang lumaban ngayon. Dati, patay na patay ka lang sa akin. Magsama kayo mag-ina pero hindi ako papayag na ako lang ang masisira. Hoy, mga kapitbahay! Mambabarang ang matandang ito na nagpapanggap na albularyo. Isa siyang kampo ng demonyo. Maniwala kayo sa akin dahil binarang niya si Darius at ngayon ay gusto niya akong isunod. Hoy, Marisa! Wala kang mapapala dito. Kung sa inyo lang naman ni Aling Bebang, mas demonyo ka. Mas demonyo? Ibig sabihin, demonyo rin ako? Ay, hindi po. Umalis ka na sa harap ng pamamahay ko, babaeng hitad. Pinapahiya mo lamang ang sarili mo. Karma na yan sa dami ng inagrabyado ni Darius at yung mga bulutong sa mukha mo. Bunga na yan ang kakatihan mo. Lumayas ka rito. Mando,
Hindi mo na talaga ako mahal. Wala na akong mapupuntahan. May sayad na yung babaeng yan, Mando. Kanina galit na galit, ngayon paiyak-iyak. Ang lakas ng tililing. Umalis ka na, Marisa, bago ka pa ipagtabuyan ng mga tao dito. Huwag ka na rin bumalik at subukan mong baguhin ang ugali mo. Maging mapagpakumbaba ka at matuto kang magmahal ng ibang tao, hindi yung puro sarili mo lang. Leche ka! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Maraming lalaki dyan na magkakandara pa sa ganda ko. Sige, patunayan mo yan. Lumayas ka na at maghanap ka ng ibang lalaki kung may papatol pa sa'yo. Isa ka pa! Magsama-sama kayong lahat! Taas noong naglakad paalis si Marisa, may balabal ang mukha niya para hindi makita ang kanyang mga bulutong, pero kahit ganoon ay mataas pa rin ang tingin nito sa kanyang sarili. Nagsimulang magbulungan ang mga naroon habang nakatingin sa babae. Lahat sila ay umiiwas sa takot na mahawa sa bulutong ni Marisa. Pinandirihan siya ng lahat, pero hindi pa rin siya nagpakita ng pagkatalo. Ibang klaseng babae, ginagalis na't lahat, hindi pa rin magawang magpakumbaba. Hindi man lang humingi ng tawad. Sobrang kapal ng muka. Ang alam ko may tawag sa ganyan tao eh. English yun eh. Teka, nasa dulo na ng dila ko. Teka, Narcissist? Ayun, nadali mo. Pero, maiwan ko muna kayo. Baka masunog yung sinain ko, ha? Ay, nako, parang Mando. Tuwing pakiramdam ko ay inaalila ako ni Esme, iisipin ko lang ang asawa mo at maiisip ko na rin na napakaswerte ko sa kanya kahit na dakilang tigasin lang ako. Tigasilbi. Nang makaalis ang mga usisero, muling nag-usap ang mag-ina. Siniguro nila na walang ibang makakarinig sa kanila. Nay, bawiin niyo na po yung barang kay Marisa. Bakit ko naman gagawin yon? Akala ko ba'y ayaw mo na sa kanya? Oo nga po, pero hindi tama ang ginawa ninyo sa kanya. Babalik na naman ba tayo sa usapang yan? Tapatin mo nga ako, Mando. May balak ka bang balikan ang babaeng yon? Wala, Nay. Tapos na sa amin ang lahat. At alam kong hindi na babalik yon dahil napahiya na ng sobra. Bakit pinagtatanggol mo pa? Gusto ko lang naman na pagbayarin sila sa ginawa nila sa'yo, tapos siya pa ang kakampihan mo. Hindi ko siya kinakampihan, Nay. Ikaw lang ang inaalala ko. Kung talagang inaalala mo ko, pabayaan mo ko sa gusto kong gawin. Manghihina ang aking katawan kapag binawi ko ang barang. Pero hindi nyo ikamamatayan. Kaya pakiusap, Nay. Itigil nyo na. Magbagong buhay na rin kayo. Magbalik loob kayo sa Diyos. Kaya gusto kong bawiin nyo ang barang dahil ayaw kong makagawa kayo ng isa pang kasamaan. Tingin mo ba, mapapatawad pa ako ng Diyos? Ang dami ko ng kasalanan. Ang dami ko ng napatay dahil sa pambabarang na ito. Kaya, mapatay ko man o hindi si Marisa, ay tiyak na sa impyerno na ang bagsak ko, anak. Nay, bakit hindi mo subukang magbagong buhay ngayon habang may panahon ka pa para magsisi sa mga nagawa mong kasalanan? Hindi natin hawak ang kapalaran, Nay. Kahit anong oras, pwedeng bawiin ang hiram nating buhay, kaya simulan mo ng pagbabago. Mapagpatawad ang Diyos, Nay. Kaya bakit hindi mo subukang humingi ng tawad at magbagong buhay? Anak, hindi ko alam kung kaya ko pa magbagong buhay. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ako ng Diyos. Kalahati ng buhay ko ay pambabarang na ang ginagawa ko. Hindi na ako umaasa pa na mapapatawad ang mga kasalanan ko. Walang mawawala sa inyo kung susubukan niyong humingi ng tawad sa Diyos ng paulit-ulit. Itakwil niyo ng demonyo, Nay. Tutulungan ko kayo dahil ito matagal na namin pinagdarasal ni Itay noon. Ang magbalik loob kayo sa Diyos. Ay, anak ko, patawarin niyo sana ako ng tatay mo. Mahal na mahal ko kayo, pero ang hirap talikuran ng gawaing ito. Pero susubukan ko, anak. Susubukan kong magbalik loob sa Diyos. Hindi na ako aasang mapapatawad niya pa ako, pero pangako, babawiin ko na ang barang kay Marisa at sisimulan ko na ang pagbabagong buhay.
Nay, maraming salamat. Kung nasan man ang Itay ngayon, alam ko na masaya siya. Napakaswerte ko pa rin dahil kahit ganito ko, binagyan ako ng isang mabuting asawa at anak. Akala ko noon ay tanga ka dahil nauuto ka ni Marisa. Pero ngayon, naisip kong mas tanga siya dahil pinakawalan niya ang mabuting taong katulad mo. Nay naman binola pa ako. Magsisimba kami ni Buboy mamaya. Sasama ka? Ay, sige. Nagsisimba naman ako dati pa, pero ngayon makikinig na ako sa misa at isa sa puso ko na ang lahat ng aking mapapakinggan. Pangako yan, Nay, ha? Susunduin kita mamaya. Uuwi muna ako para mabihisan si Buboy. Nang makaalis si Mando, ay pumasok sa kwarto si Aling Bebang. Inilabas niya ang mga gamit sa panggagamot at sinimulan niyang kontrahin ang sariling barang. Hindi niya kasi pwedeng bawiin ang barang na nakumpleto na ang ritual. Ang tanging magagawa niya lamang para mapahintuyon ay kontrahin ang barang. Habang ginagawa yon, ramdam niya na ang panghihina. Nahiga siya sa kama at nagpahinga nang matagumpay niyang naalis ang barang sa katawan ni Marisa. Ilang saglit lang ay pumasok ang alaga niyang bubuyog. Dumapo yun sa kanyang palad at nang tingnan niya ang sinulid sa paa nito ay naging kulay itim yun. Palatandaan na hindi nagtagumpay ang barang. Napangiti siya bago pinilit na bumangon kahit nang hihina. Sinunog niya ang mga kagamitan at habang ginagawa yun ay humihina ang kanyang katawan. 1 linggong nagpahinga si Aling Bebang hanggang sa mabawing muli ang kanyang lakas. Si Marisa naman bumalik uli para magmakaawa dahil wala na siyang mapuntahan. Kahit wala na ang barang ay nag-iwan pa rin ng peklat ang mga bulutong sa mukha niya kaya hindi na makapasok bilang entertainer sa club. Nagmatigas naman si Mando na hindi niya natatanggapin pa sa buhay nila ang kanyang asawa. Binigyan niya ito ng pera na sapat para makapagbagong buhay. Hindi na rin ipinilit ng babae na kunin si Buboy dahil alam niya na hindi niya kayang buhayin ang bata. Samantala si Aling Bebang, pinilit niyang magbalik loob sa Diyos kahit napakahirap para sa kanya. Sa unang mga buwan ng pagbabagong buhay ay sobra siyang nahirapan. Hindi niya kayang paglabanan ang bulong ng kasamaan. Sa tuwing may bumubulong na masama sa kanyang utak ay pilit niyang itinataboy yon sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang panggagamot na lamang ang pinagtuunan niya ng pansin, kaya naman mas dumami ang tao sa bahay niya dahil lalong dumarami ang gustong magpagamot kay Aling Bebang. Yon! Meron po ulit tayong shoutout ngayon, mga ka-enteng. Simulan po natin kay Joe Bakiran. Hi kay Rosita Saclote, kay Chloe Abalos, kay Marcia May Patorcio. Hi kay Christine Pabilik. Hi kay Tutor Tracks. Hello din po kay Eliezer M. of Panabo City from Beroy, Magpatak. Hi po kay Lady Dam. Hello kay Marco Mahusay, kay Julie's Hands. Hello po kay Nenita Lozada, kay Jade Guevara, kay Giber Villagonzalo, kay Estela da Silva. Hello po kay Deans Rodriguez, kay Belen Baladhay. Shout out po kay Lent TV2, kay Ana Joy Dador, kay Elizabeth Pamintuan. Hi kay Ria Mojado, kay Marisa Villanueva, kay Menchi and Patty Pretty from Canada Maple. Belated happy birthday kay Marie Shu noong September 2 from Jubilin Camacho. Hello po kay Evelyn Lopez, kay Reka Jukoy. Hi kay Pinky Ko. Hello po kay Rizen Ryle, kay Chona Bainosa, kay Pamela Allen, kay Norsen TV. Hello din po kay Ruby Pelaez, kay Juliet Tapay, kay Sia Ray Eduria, at syempre kay Glissy
Halton. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.